I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Alright, so magandang gabi po sa ating lahat at kami po ay galing sa Necrological Service. Kauwi lang po namin at tuloy-tuloy po ang ating daily words of encouragement. Tayo po muna manalangin. Dakilan Diyos, salamat po muli Panginoon sa time na pwede kayong mag-aral ng inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay at patuloy na kami po ay lumago sa pananampalataya. At lahat po ng nakikinig ay bigyan niyo po sila ng pangunawa Panginoon at na may makapulot sila ng prinsipyo at encouragement mula sa inyong salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito na po tayo sa Luke chapter 2 verses 41 po hanggang 52. Ang sabi po ng Biblia, okay, now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover, and when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew it not of it. But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. And when they had found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all they that heard him were astonished at his understanding and answer. And when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? And they understood not the saying which he spake unto them. And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. But his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature, yan po ang pamagat natin, and in the favor with God and man. So of course, yung Passover po dito ay the feast of the God's deliverance for His people doon po sa Egypt noong nabandage po sila. At ginugunika po nila ito taon-taon yung Passover. Alright? Yung doctors naman po dito na nakikipag-usap ang Panginoon sa kanila, ay didaskalos sa Greek, yung mga master sa synagogue, teachers, mga instructor, At na-astonish po sila sa mga sagot ng Panginoon. Existimi sa Greek, na-amaze, yan pong ibig sabihin yan. At Jesus increased with wisdom, Sophia. At dito po kinuha yung pangalan ng aking pamangkin na maganda at mabait, si Sophia. At wisdom, alright? Spiritual wisdom po yan. Iba po yung secular wisdom, iba po itong spiritual wisdom. Alright? Stature naman po ay helikia, age. So habang siya po ay nag-age, nagmamature, at siya po ay nag-increase po sa bagay na yan. So this passage shows the only recorded story of Jesus' childhood in the Gospels. It highlights his early awareness of his divine mission, my Father's business, while also showing his obedience to his earthly parents and his growth in wisdom and favor. Okay? So magandang gabi, Brother Clyde, Brother Joshua, Sese. At dyan sa pagudpod na po siya. So, una po, his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. Sabi dito sa verse number 41. Letter A, the feast of the Passover is a celebration of God's deliverance for Israelites in the bondage of Egypt. So again, naalala nyo po ito, yung nabandage po sila, na slave po sila sa Egypt.
at ayaw pakawalan ni Pero sila eh. Oo, kaya inaalipusta sila, inaapi sila, pinipersecute, at they are groaning. Narinig po ng Diyos yun, kaya pinadala si Moses, at dahil matigas ang puso ni Pero during that time, ay nagpadala ang Diyos ng 10 plagues. At isa pong plague dyan ay yung death of the firstborn, at pagdadaan po yung death angel sa mga houses po ng mga Hudyo doon, at even mga Ehipto, mga Egyptians, ay mamamatay po yung firstborn. Maliban na lang kung merong blood na inisprinkle doon po sa doorpost or lintel ng kanilang tahanan, yung pintuan sa taas. Kasi po kung may dugo ang pintuan po nila, pag dumaan yung death angel, hindi po mamamatay yung firstborn. Pero kung wala pong dugo doon sa lintel, sa doorpost nila, mamamatay yung firstborn. Kaya yung mga Hudyo, syempre naglagay po sila at buhay. Pero yung mga Egyptians, including the firstborn of Pharaoh, patay. Oo, kaya sabi ni Pharaoh, sige, suko na ako, totoo ang Diyos nyo, pinakawalan po sila. So dahil po dyan sa God's deliverance na yan, ng mga Israelites sa bondage of Egypt, ginugunita po nilang Passover hanggang sa panahon po ngayon sa Israel. Letter B, this is a sacred feast for all the Jewish people. Kasi naniniwala po sila na ang Diyos, ang siyang nagligtas po sa kanila. Hindi po lahat ng Hudyo ay gumagawa po yan, pero yung mga talagang tinatawag na kung may remnant pa doon sa, kasi Judah at na lang po yung buhay na tribe. At Benjamin, wala na po yung 10 tribes At pangalawa, the child Jesus tarried behind in Jerusalem. So nanatili po si Jesus Nung uuwi na po sana si Joseph at Mary, at nagpaiwan ang Panginoon, nakikipagtalastasan po siya doon po sa templo, Kaya sabi ko dyan, letter A, after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, or yung mga master teachers, instructor, both hearing them and asking them question. Kalaan niyo po at the age 12, talagang kausap niya na po yung mga doctors dito. Alam niyo kung bakit? Hindi lang po dahil sa Diyos, kundi talagang dahil nasa kanyang salita ng Diyos. Kakaiba po tayo pag nasa atin ang salita ng Diyos. Doon po sa Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So yung mind ng Panginoong Jesucristo na yan, gusto niya pong ibigay sa atin. Kaya nga sabi doon Philippians 2:5, let this mind be in you. Kung mind ni Kristo, be in you. In other words, gusto ng Diyos na ma-transfer po sa atin yung mind ni Kristo. Paano mo malalaman yung mind ni Kristo? Salita ng Diyos. Sabi nga po, may kasabihan po tayo, when you open the Bible, you open the mind of God. Kaya napakahalaga po yan. Kakaiba po ang wisdom natin, at kahit pa doctors of the law, doctors of, kahit anong klaseng doktor yan, pag nasa yung salita ng Diyos, kakaiba. Mas mataas na wisdom. At ayan po. Okay? So, letter B, all they that heard him were astonished at his understanding and answer. Diba? So, nagugulat po sila sapagkat kakaiba yung kanyang mga sagot sa kanila. Bakit kakaiba? Salita ng Diyos Tignan po yung maraming relihiyon ngayon. Karamihang mga ay binabahagi po nila, mga tradisyon, mga ceremonial, mga ritual. Pero tingnan niyo po sa atin, mga kapatid. By the way po, ano man ang pinapangaral ng salita ng Diyos, ano man ang gusto ng Panginoong Hesus, yan lang din po ang ating pinapangaral. Kaya nga po ang pangalan ng church natin, Bible Baptist Church. Bakit? Kung ano lang ang nasa Biblia, yun lang ang katuruan po natin. Diba? So kaya nagkakaroon po tayo ng kakaibang pangunawa at answer, kakaibang buhay sa lupang ito, unlike the unbelievers. Letter C, he said unto them, how is it that ye sought me? Is it not that I must be about my Father's business? So, kasi nga, 12 years old siya Sa katunayan, hindi pa pwede po siyang makipagtalastasan sa mga doctors, kahit sa synagogue o temple. Bakit 12 pa lang At sa mga custom brief po kasi ng Hudyo, dapat umabot po siya ng 13 years old, yung bar mitzvah.
So, nagme-memorize po yan ng mga verses, yung Shema na tinatawag, Deuteronomy 6:4, at kinakailangan nakakapagbasa po siya ng law bago siya i-approve ng rabbi sa templo o sa synagogue, at para pwede na po siyang makipagtalastasan sa mga tao, makipag-question and answer sa templo, synagogue. Pero ang Panginoon 12 pero kinakausap niya na yung mga doctors of philosophy dito or doctors of mga religious doctors. Pero alam niyo po, ang kagandahan po, sabi ng Panginoon, ba't niyo ako hinahanap? Di ba? Dapat ginagawa ko yung Father's business. Di ba? So, ganyan din po tayo. Ang ating pong trabaho dito sa Camden City, walang iba kundi yung Father's business. Ano yung Father's business? Seeking the lost at any cost. Di ba? Fulfilling the Great Commission in Matthew 28:19-20. Evangelization, edification, and education. Yung Great Commission. 3 letter ito ang trabaho natin. Father's business. Una, evangelism. Pangalawa, edification. Pangatlo, education. At letter D, his mother kept all these sayings in her heart. Bakit? Mary knew that Jesus is not ordinary man, but God. Alam naman po ni Mary yan, ipinadaan lang po sa kanya ang Messiah, ang tagapagligtas, pero alam niya po na Diyos siya. Kaya nga po, he kept it in his heart, sabi ng Biblia. Bakit? Alam niya na merong purpose bakit ipinanganak. Of course, si Jesus Christ bilang tao, example sa tao, naging sumunod po siya. Sumunod po siya sa kanyang magulang. Sabang siya po ay sumusunod sa kanyang magulang, ay gumagawa rin po siya ng Father's business. Di ba napakaganda po pag nakita natin yung ating mga anak na ganyan sila? Habang sila nag-excel sa school, ay habang sila ay nagtumutulong sa bahay, nakikita rin po nila na natin sila na nasa Father's business. Sabi na sila, preacher sila, involved sa choir, ushering, at iba-iba pang ministry. Nakakatuwa po pag ganyan ang ating mga anak. Lalaking may takot sa Diyos, mahal ang Diyos, naglilingkod sa Diyos. Sigurado ko po, hindi na yan maliligaw ng landas. Mapupunta sa maling barkada, sa bisyo, makukulong, magdodroga, wala na po yan. Bakit? They are following Jesus Christ. Magiging maayos po ang kanilang buhay. At pangatlo pang huli, Jesus increased in wisdom and stature in the favor of God, sabi ng Biblia. Kaya nga po napakaganda po, yung ating mga anak na sila po ay lalago, mag-increase ang kanilang heavenly wisdom or spiritual wisdom at stature. Habang po sila nag-age, ay nagmamature po sila. Marami pong bata ngayon na yung age nila ay hindi akma sa wisdom nila. Nag-age lang po sila, nag-increase ang kanilang edad, pero hindi nag-i-increase yung kanilang wisdom. Marami pong ganyan ngayon. Sa totoo lang po, high school na, college na ngayong iba pa-ML, ML pa. So, napaka-immature pa. Patulog-tulog, gising niya alas 10. Panay cellphone, ang ginagawa, nanonood. At napakabaga ng mga grades. Tsaka napakagababa ng mga nakukuha niya sa exam. Bakit? Ibang minatupag niya. At panay boyfriend, girlfriend, hindi nag-aaral ng maayos, naliligaw ang landas, maraming bisyo, yan nagnanakaw pa, sinisigawan niya pa yung magulang niya, napakatamad, at utusan lang ng nanay niya, ang daming reklamo. Bakit? Hindi sila nagmamature. Kaya alam niyo po, kailangan po nila ng wisdom ng Panginoon kung gusto po natin yung ating mga anak ay mag-mature. Kaya huwag mong iwan dyan sa bahay niyo pag Saturday and Sunday. Bakit? Magsiselfone lang yan maglalaro lang yan Anong mangyayari sa kanya? Saan ang direksyon niya? Di sa maling direksyon, kaya persain mo. Ako nga, napersang mapunta sa church. Nung una, ayoko rin. Pero, noong nagkakantahan na sa Sunday School, Bible story na, nagko-coloring kami, napakaganda, na-enjoy ko. Kaya nung kalaunan, hindi na ako na pipilitan, kundi talagang excited na ako kusa na. Ganyan po yan. Pero sa inyo sila. Ako patotoo, pinyansa po ako. Kaya ako ganito ngayon. Huwag mong iwan sa bahay. Dalhin mo sa church, kapatid. Sunday morning, Sunday night, Thursday night. Bakit? Doon lang po silang lalago. So, kung ikaw tatay, nanay, kaya mo ang sarili mo. My question is, kaya ng mga anak mo ang kanilang buhay? Saan sila Saan ang direction nila? Saan sila patungo? Anong klaseng buhay nila after college or ano man? See?
Kaya nga, kaya mo. Hindi ka nagsisimba ng hapon at Thursday. Pero kaya ba nila? Hindi. Kaya mas kailangan po natin silang dalhin. Ano ho? Sa church, hindi mo magsisimba yan kung hindi mo dadalhin. Kaya samahan mo. O, para mag-increase sila sa wisdom at stature. Ano ho? Sa ating pong principles of the day, the Father's business is the most noble in the world. So, wala na pong ipang most outstanding na trabaho, kundi yung Father's business, kapatid. Kaya nga dito ko na pinili ang buhay ko. Oho, at computer science student din po ako noon. Nung nakapag-graduate man ako, maganda rin sana ang trabaho, buhay. Pero, I'm saying mas maganda ang buhay na. No? Bakit? Father's business is the most noble in the world. Pangalawa, our children get the favor of God and men if they have the wisdom of God. Kung nasa kanila lang po ang wisdom ng Diyos, sigurado, makukuha po nila ang favor ng Diyos at ng tao. Diba? Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita, bless it in our lives, manatili ang mga prinsipyo at lesson na ito para sa aming pamilya. Bless you po lahat ng nakikinig at kanilang pamilya, na hindi rin kay Brother Clyde sa kanyang pagre-review sa vegan, naway maka-review siyang maayos upang may pasa niya agad yung board exam. At salamat sa lahat, pagpalaan niyo po lahat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Muli magandang gabi, Brother Clyde. Brother Joshua Sese, nag-enjoy ka, brother, dyan. Nakikita ko yung mga post mo. Dami mong napasyal sa beach. And may regalo ka pang sleeper, di ba? Grabe, oh. At, so that's good. Keep up the good work for the Lord Jesus Christ. Okay? At Manong Boyet, magandang gabi. At kasama namin kanina nag-necro dito sa Candon City. See you po on our next episode. God bless you all. I love you all.